Ang Antipolo City ay ang kapital ng Rizal. Ito ay may layo na 25 kilometers mula sa Kamaynilaan. Ito ang pinakamataong lungsod sa buong Luzon sa labas ng Kalakhang, Maynila at ikapito naman sa buong bansa. Sa ilalim ng Republic Act No. 8508 ay naging lungsod ang Antipolo noong April 4, 1998. Ang Antipolo din ay tanyag sa mga manlalakbay, kaya naman ay binansagan ito na kabisera ng paglalakbay sa Pilipinas. Ang mataas na kinatatayuan nito ay nagbibigay ng magandang tanawin ng Kamaynilaan, lalo na pagsapit ng gabi. Popular din ito sa kanilang mga produktong mangga, kasoy at suman, at syempre, ang kanilang pinagmamalaking Hinulugang Taktak National Park at ang Antipolo Cathedral. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga lugar na nasasakupan ng Antipolo. Ito ay ang naging masakit na katapusan sa mga pangarap ng isang dalagita na si Rona May Castillo. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. March 22, 2019, araw ng Friday, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Antipolo tungkol sa katawan ng isang babae na natagpuan sa masukal na bahagi ng Sitio Binayoyo, Barangay Kalawis. Ayon sa isang magsasaka, bandang 2:00 pasado ng hapon ay nagtungo siya sa lugar para manguha ng mga talahib nang mapansin niya ang isang bag. Nang bumaba siya sa mas masukal pa na bahagi ng talahiban ay isang paa ang kanyang nakita. Kaya naman ay agad siyang nagtungo sa mga otoridad para i-report ang natagpuan. Nang magtungo ang mga pulis sa crime scene kasama ang mga investigador, ay nadatnan nila ang isang dalagita na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Wasak ang kalahating bahagi ng mukha nito. Nakabukas ang suot na puting blouse at nawawala ang kanyang mga pang-ibabang kasuotan. Ayon kay SPO3 Edwin Caimoso, ang Deputy Commander ng Police Community Precinct 2 ng Antipolo City Police, ay malaki ang posibilidad na ang dalaga ay biktima ng panggagahasa. Posible din umanong sinakal ang biktima gamit ang lace ng kanyang ID base sa mga bakas na natagpuan nila sa kanyang leeg bago ito hinampas ng isang matigas na bagay sa kanyang mukha para siguruhing patay na ang biktima bago ito iniwan ng suspect. So, malakas yung paniniwala namin na talagang rape victims ng bata. Parang lamog yung mukha ng bata at parang may mga putik na parang kinain ng hayop o kaya parang pinukpok siya. Ang biktima ay kinilalang ang 16 anyos at grade 10 student na si Rona May Castillo base sa impormasyon na nakalagay sa ID nito na kanilang na-recover sa crime scene. Sa kanilang ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na huling nakitang buhay si Rona May noong March 21, 2019, araw ng Huwebes. Ayon sa kanyang pamilya, ay noong Huwebes pa nila ito hinahanap dahil sa hindi nito pag-uwi ng bahay. Ilang araw umano bago ang pagkawala nito, ay napansin nila ang pagiging matamlay ng kapatid at tinatamad umano itong pumasok, kabaligtaran sa dating masigla at masipag mag-aral na si Rona May. Sa kabila nito ay maaga pa rin itong bumangon at nagbihis para pumasok sa school dahil sa gaganaping examination. Ito na umano ang huling sandali na nakita nilang buhay si Rona May. Samantala, sa mga nakalap na iba pang impormasyon ay may 3 tao na inaresto ang mga kapulisan ng Antipolo na siyang tinuring nilang mga persons of interest at kinuhanan nila ng mga statement. Sa 3 POI ay isa ang nakaagaw ng kanilang pansin dahil sa pabago-bago nitong salaysay na hindi tumutugma sa kanyang mga alibay. At ang nasabing pagdududa ay nagkaroon ng linaw ng ilang mga testigo ang kusang loob na lumapit sa kanilang tanggapan para magbigay ng kanilang mga salaysay. Ayon sa ilang witnesses, ay nakita nila ang biktima na si Rona May noong 4:00 ng hapon ng March 21, 2019, araw ng Huwebes, sa bahay ng tiyuhin nito
at kapatid ng kanyang ama, ang tricycle driver na si Jimmy Castillo. Nalaman din nila na bago mamatay ang biktima ay tumira ito sa bahay ng tiyuhin dahil sa mas malapit ang tirahan ng mga ito sa school kung saan ay nag-aaral ang dalaga nang tumungtong ito ng junior high school. Ngunit makalipas lamang ang isang buwan ay biglang umuwi ang dalaga sa kanilang bahay at ayon sa pamilya, mula nang bumalik ito ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik at malungkutin nito na tila ba may malaking problema. Pinuntahan niya po yung mga tita namin. Sinausap niya na ang asya-asya niya pa nun pero biglang sinabi niya na, tita, pagod na ako. Ayoko na pong pumasok. Webes ko, ayaw niya na talaga pumasok noon. Napilitan na po siya kasi exam. Nang mag-imbestiga ang mga pulis sa silid na dating tinutuluyan ni Rona May, ay kapansin-pansin din umano ang magulo at tila ba may mga panlalabang nangyari sa loob. Ayon sa tsorya ng mga pulis, ay marahil umano ay bumalik ang dalaga sa bahay ng tiyuhin para kunin ang mga naiwan nitong gamit. Ngunit dito ay nagawa siyang gahasain at patayin ng suspect. Malaki din ang posibilidad na nanlaban ang biktima kaya ito pinatay ng suspect bago niya ito itinapon sa talhiban kung saan nakita ang katawan. Ayon sa autopsy na isinagawa ng mga medical examination officer ng SOCO, ay positibong biktima ito ng panggagahasa. Lumitaw rin na binagsakan ng bato ang ulo nito at dahil sa magdamag na ang katawan sa masukal na talhiban, ay posibleng kinain na ng mga ligaw na hayop ang ibang bahagi ng mukha nito. Malaki din ang paniniwala ng mga pulis na walang dahilan ng mga testigo para magsinungaling dahil sa voluntaryo ang mga itong nagtungo sa kanilang tanggapan. Hindi rin umano nagtutugma ang mga alibay ng suspect na pabago-bago, maging ang kapatid nito na ama ni Rona ay naniniwalang ang kapatid ang gumawa nito sa kanyang anak. March 25, 2019 ay opisyal nang sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay si Jimmy Castillo sa prosecutor's office ng Antipolo. Sa kabila nito ay mariin namang itinanggi ni Jimmy Castillo ang lahat ng akusasyon. Ayon sa kanya ay para na ring anak ang turing niya sa pamangkin, kaya naman ay hindi niya umano magagawa ang mga ibinibintang sa kanya. Sa halip, ayon sa suspect, ay huli niya umanong nakita ang pamangkin noong hapon ng March 21, 2019 na naglalakad galing sa eskwelahan. Kinawayan niya pa umano ang dalaga ngunit hindi siya nito pinansin. Dahil may sakay na pasahero sa kanyang tricycle ay hindi niya na ito hinintuan, subalit ayon sa kanya ay kapansin-pansin umano na tila may problema ang dalaga. Nagulat na lamang umano siya dahil kinabukasan araw ng Biyernes ay kumatok sa pintuan ng kapatid ni Rona May at sinabi na i-text niya ang kapatid dahil sa hindi pa umano umuwi ang kanyang ate Rona mula noong Huwebes. Yung pawang katotohanan. Kasi po mga bata na yan, sa akin po yung tumira. Ako pa nga po yung pamangkin ko. Hindi nga po ako napansin kasi ang takbo ng motor ko. Parang sabi ko may sa isip ko lang, ma'am, parang may problema. Yung time na yun, diretso kong si Chokabate, kasama ko si ma'am, hindi ko na po nakita. Kinabukasan po ng araw na ng Biyernes, tumutok sa pinto yung yung kapatid niyang batang babae. Nang sabi po ay, Tito, i-text mo daw po si tatay kasi kahapon pa hindi na-uwi si ate. Si Jimmy Castillo ay nasa pangangalaga pa rin ng mga Antipolo Police habang nililitis ang kanyang kaso sa hukuman. Binibigyan po siya ng baon pero hindi po niya ginagastos. Tinatyaga po siya maglakad ng 2 hours. Baka tipid lang po siya sa pera niya. Ang hirap po tanggapin. Kasi nag-expect po kami na yung kapatid ko. School lang, humihintay namin na ako sa hapon uuwi. Tapos mabalitaan namin na pinatay siyang ganyan. Shoutout po kay Ma'am Feby Montero na nanunood sa Dubai. Ma'am Hilda Hita sa Gumaca, Quezon. Ma'am Josephine Malagsik sa Saudi Arabia. Ma'am Marilo Simporios del Monte, Bulacan. Ma'am Ronel Lacno sa Jensan.
Sir Jose Gerson Labiste sa Sibunga, Cebu. Sir Gregorio Gorio, salamat po. Ma'am Manchel A. Mayores, hello po. Ma'am Lemmy Javier sa Macau. Ma'am Caroline Huntington sa US, hello po sa mga Pilipina dyan sa Bayview Hospital. At kay Sir Aaron Naray, pasensya na po kung ngayon lang na shoutout. At sa inyo pong lahat na patuloy na tumatangkilik ng akin pong mga video, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.